Ako si Franklin, batang maaga namulat sa buhay, maaga bumukod, maaga magnegosyo, at naging mapayapang buhay nang nasa batang edad pa lamang. Dumating ang pandemic at dahil doon, ipinasara ko ang mga negosyo ko. At dito ko natuklasan ang negosyo na magpapayaman pa sa akin, at ito yung outsourcing. At dahil dito, madami ako natulungan na umangat sa buhay din. Dahil itinuro ko sa kanila kung paano ba gawin ito. At ngayon ako ay content creator na nagtuturo kung paano yumaman. At nag-i-interview din ako ng mga taong sikat na mayaman din. At dahil doon sa aking knowledge, wisdom, and success, ako ay nakilala ng madaming tao sa mainstream man o sa traditional media. At ngayon, ito ay series na kung ano ang buhay ni Boss M. Good morning! So ngayon ang gagawin natin, pupunta natin si Mama para magpaalam. Tapos pupunta na naman tayo sa Cainta para makausap natin yung kaibigan natin na willing tumulong na ma-build ang ating charity na Frank and Irish Miano Foundation para tumulong sa mga tao na nahihirapan. Tapos ngayon, pupunta naman kami ngayon sa Makati para pumirma ng isang document para mapasamin na yung titulo ng lupa. So yun ang agenda, tapos uuwi na, tapos sana nandun yung e-ticket sa bahay at makapunta na kaming Dubai. See you! So yun na nga, nakapunta na kami dito ay kila Mama, so yun na. Bakit nag-clingy mo, Fiona? Sagutin mo ko. This is Fiona. Hi! So yun na nga, hindi tayo nakaalis ngayon para pirmahan dahil hanggang 5 lang pala sila and it's 4. Late kami nakarating, late na kami gumising, kaya pag-uwi na lang. So ngayon, meron lang akong magandang nabasa habang nagkatrabaho. Sabi ni Marcus sa isang video na nireact din ako. Kasi meron isang content creator na nag-comment na dapat puro educational content yung i-post na tong lalaking to kasi at least doon may matututunan kapag puro siya sinasabi ko anong meron siya, mayabang. So meron nag-comment. Pag puro educational content, kina-question. Tapos in the end, pag pinakita ng achievements at for credibility, nayayabangan daw. So saan kami lulugar? Totoo naman kasi, kaya kung makita nyo guys, I've been doing content for the past siguro 2 years. Kung makita nyo, no, how I make big income with 0 pesos, 9 tricks to save me a lot of money, ultimate advice, 6 lessons alam ko bago magnegosyo for business to start. Then, 10 bagay na binili ko na pinayaman ako. 4 ang dahilan kung bakit ka mahirap ngayon. How I got my first client without portfolio. Millionaire secret that school doesn't teach me. Ang point ko dito, ang tagal ko na gumagawa ng context about educational. Nagtuturo ako kung paano mag-ipon, magnegosyo, kung ano yung dapat hindi gawin, ano yung dapat gawin. At literal, nagturo pa ako na step by step kung paano yung negosyo na ginagawa ko na outsourcing business. Ang dami kasi nagko-comment sa mga videos ko na bakit ako makikinig sa batang to, ano bang meron dito, bakit ako maniniwala sa kanya, bakit ako makikinig sa kanya, bata lang naman yan. Nire-recreate ko lang naman daw yung content daw ng iba, wala naman daw napatunayan sa sarili ko. Tapos, syempre, bilang negosyante na gusto ko lang tumulong, gumagawa ng content ko paano magnegosyo, mag-ipon at mag-save. Di gumawa ako ng content kung ano bang meron ako. Kung magkano ba kinikita ko, iniipon ko, ano bang merong kotse ako, ano bang merong bahay ako. Nung pinakita ko naman nun, mas lalong maraming nagalit. Kasi, naggayabang daw ako. Naggayabang daw. So, saan ako lulugar, diba? Tama na nagusto ko yung comment niya ni Marcus. Pag nagturo ko kung paano yumaman, sasabihin nila, hindi ka naman totoong mayaman, bakit ka nagtuturo ng ganyan? Tapos pag pinakita mo mayaman ka, sasabihin sa'yo, bakit ang yabang mo? Pag sinabi mo naman na may kotse ka, sasabihin sa'yo, barbero ka. Pag pinakita mo yung kotse, nasaan ORCR mo? Pag pinakita mo yung ORCR, monthly naman yan. Pag pinakita mo hindi monthly, ang yabang mo na... Diba? Parang ano pang gagawin mo sa buhay, diba? Paano ka mag-inspire ng tao kung puro rebat ang nasa isip? Kung hahanapin mo yung kahit maliit na butas, so, kumbaga, you cannot please all people. Kaya nga sa mundo, merong kriminal at mga mabubuting tao. Merong positive at negative people. Merong lalaki, merong babae, may aso, may pusa. Di may hater at may fan. Diba? Hindi mo may iwasan na may... Sabihin ko dyan, pag ginawa mo lang yung best mo na parang katulong ka sa iba. Ayaw nilang pulutin, halimbawa, ayaw nilang
gawin. Hindi bahala sila. Na you guys don't have to love me, but you guys have to accept na totoo yung meron ako. Tanggapin nila na totoo yung pinakita mo. Di ba? Kasi sinasabi ng iba, fake ka daw. Take it as a compliment kasi hindi sila makapaniwala na sa murang edad mo. Kaya ako gumagawa ng content, guys, para mapakita sa inyo na posible. Basta taking action lang at disiplina. Pero pag pinanood nyo, pas nayabangan pa kayo, ganun talaga ang buhay. Meron kasing dalawang inggit. Merong inggit na ma-inspire ka. Pag may dumaan na kotse at ang ganda, dream car ko to, balang araw magkakaroon din ako ng ganyan. Good yun. Wag yung ganda ng kotse nito, feeling ko tatay nito, feeling ko daddy's car to. Feeling ko nirerentahan niya lang to. Yabang naman nito, parang gano'n. Diba? Change your to inspire. Ma-inspire ka sa lahat na nakikita mong nakarating na sa gusto mong marating. Basta kung ano yung mabuti yun ang gawin mo. Hindi naman ka ba masama sa kanila? Wala. Hindi mo sila inutangan, hindi mo naman sila hiningan kung ano-ano. Yeah, oo nga. Wala naman akong utang sa inyo. Ako pa ngayong nagkakaroon ng malaking expenses para gumawa ng content at matuto yung iba. Yun lang. So yun na nga. Higit na. Grabe, mahal na mahal ka naman ni Kuya. Okay, gusto ng bonus eh. Hapon ko pa nararamdaman. Bye, ma. Love you. Ano anak mo, hindi mo daw siya. Hindi mo daw siya in-embrace. Nakalimutan ko! Yan na, bye-bye! Bye-bye na, bye-bye! Bye-bye! Woo! Parang pusa. Bye-bye po. Oy, anak, ingat kayo sa biyahe ha. Sige po, ma'am. Eskalera tayo, eskalera. So yun na nga, nandito na tayo ngayon sa eskalera, malapit kay Kila Mama, at kausapin natin ngayon si Kim Garcia para matulungan tayo sa charity to make things possible. Kasi mga ginagawa namin na charity before is namimigay lang ng pagkain, etc. etc. Pero gusto ko pa ng more specific na matulungan, like yung mga nag-diabetes, yung mga taong may problem sa mata, sa tenga, at yung mga taong walang tubig sa mga lugar, mga ganun mga bagay. Ayun yung gusto ko mangyari at matulungan. Kaya guys, sobrang busy ko ngayon. Kaya kung isipin nyo, inaasikaso ko yung negosyo ko na Frank Media, yung mga clients ko at mga empleyado ko, yung mismong academy ko na kung saan ako nagtuturo kung paano gawin tong Frank Media na ginagawa ko. Tapos yung mga ibang negosyo na gagawin ko, like yung mga Airbnb, house and lot, ano pa ba, yung mga Frank Suave, barbershop, yung clothing line, at yung sa Phenomena ng Paral at marami pang iba. Plus, idadagdag pa natin yung gusto nating matulungan dito sa Frank and Irish Miano Foundation. Kaya ako gumagawa guys ng daily vlog kasi gusto ko makita ninyo Kung ano yung mga usually na ginagawa. kung ano ba yung usual na ginagawa ko, kaya hindi ako medyo active talaga sa social media. Hindi kasi ako ma-story, ma-post. Baka dito, makikita nyo kung ano ba talagang mga pinagagawa ko. Yun na nga, nandito tayo sa eskalera. Pasensya na kayo sa suot ko, pambahay lang. Hindi ko kasi kailangan magpaano pa eh. Hindi ka kasi mayaman. First time ha? First time ni Kuya. Gusto ko makita yung reaction ni Kuya eh. Si Kuya Mar, ating bodyguard. Yan na. Oh, ganda naman dito, boss. Oh, Bakit tinababa ka dun? may resto, may kainan pa dyan sa baba. Kainan, oo, tara. Kita mo ba? Kita mo ba? Ganda na naman. Yun. Dito magkuha ka ng bahay, boss. Ha? Kuha ka ng restaurant dito. Masyado mahal dito. Walang araw. Walang araw. Bata pa ako nun siguro. Kita tayo. Ito si Boss Kim. Oy, hindi ako boss. Ito si Mami Kim din. Mami Kim. Ito si Iris. Asawa ko. Wala pa kaming anak. Balak pa lang. Oo, magsipan yung mamayinak. Pero balita ko, marami na daw ko yung nagawa na charity. Tama ma? Oo, marami. Nakalista naman dito sa sa notes niya. So ngayon, ang plano natin is, gawing katotohanan yung plano. So, sa mga nanonood, hindi ako politician or what, hindi ako tatakbo kagawad, okay? So, ito yung order. Gagawa tayo ng well sa mga community or area na walang access sa malinis sa tubig.
So hearing aid orphanage. So Feeling ko, kailangan alam mo yung ano. kaya ako tinuro tong MSB. Kasi ang daming tao na gusto mag-online business kasi hindi techie. Gets mo? Hindi ka techie pero marunong ka mag-close ng client. Pero merong iba dyan na techie pero hindi marunong mag-close. Hindi makipag-partner up sa kanya. Ikaw mag-close. Kasi di ba, parang si Hannah at si Jeff, yung isang magaling sa ganito, yung isa hindi. Tapos yung isang magaling sa ganun, nag-team up sila ngayon, sumuha sila ng agents. So, ayun, nagkaka-client sila. So, kung try mo na, ikaw muna, pero kung need mo talaga ng partner para mas mag-ano pa, pwede ka rin humanap pa man. Ano ba yung mga iniisip mong pwedeng, yung hindi mo masagot sa utak mo? Yun nga, yung possible ba talaga na, I mean, monthly may papasok na income sa akin. Parang hindi ka masisiro ba doon? Hindi naman. Basta may skills ka lang talaga mag-close. Hindi naman, kaya niya naman niya eh. Hindi ko kaya mo kasi meron kang unfair advantage kaysa sa ibang mga estudyante. Kasi kung isipin mo, kung yung estudyante nga na mas bata pa, walang credibility, na naka-phone lang, na wala talagang skills, ang pinaka-advantage mo, communication skills. Yun na nga eh. Doon lang yung nag-aani. Kaya maglalabas rin ako ng course about communication skills. Kasi isa rin yun sa mga nahihirapan sa mga estudyante ko, yung communication skills. Iba kasi may skills, di ba? Hindi marunong magsalita, bumuo ka. Or nahihiya. Nasi-threaten agad sa client. Lalo na pagka sinabi, oh, English to, patay. Wala na. Salita, wala. Yarin. Pero mostly, ang clients talaga, US. US, UK, Australia, nandun yung mga client. Ano yung oras ng work mo? Depende sa client. Meron kasi project-based, so wala siyang pakialam kung ano oras ka mag-in or mag-out. Pero minsan meron naman mga clients na full-time na mag-in ka, mag-out, mayroon time tracker. Pero meron naman, nagtuturo kung paano mawala yung time tracker. Kung paano in-negotiate na walang time tracker. Iba't iba kasing uri na clients eh. For example, yung client ko, project-based. So, magbibigay siya ng maraming files, documents. Sasabihin niya sa akin kung ano gusto yung mangyari. Gusto niya magkaroon ng by episode, website, blah, blah, blah. Basta magsasabi lang siya ng date kung kailan kailangan niya. Meron naman full-time. Para kang employee, pero mataas sa masahod mo. Pero wala kang gagawin kasi in-outsource mo nga eh. Ikaw na yung kapag-usap. Sige, thank you. So yun na nga, uuwi na tayo. Pupunta na tayo sa bahay para tignan kung nandun na ba yung ticket and everything para alam natin kung makakapunta na tayo sa Dubai, bigla ang Dubai. So yun, from Antipolo to Cavite, see you. Nakauwi na rin kami. Thank you, Kuya Mar. Thank you, boss. So yun, nakauwi na po tayo sa ating bahay. Long. Huwag ko na nga. Meron ka dyan. Mm-mm. Ay, mga